Sinampahan na ng kaso kamakailan ang isang kilalang cosmetics company dahil sa paggamit ng peking resibo at pag-iwan sa pagbabayad ng tamang buwis. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, ang mga responsable sa insidenteng ito ay maaring maharap sa parusang pagkakakulong ng hanggang 10 taon. Si Criselyn Cataro magbabalita. Nagsampa ng 4 na kasong kriminal ang Department of Justice o DOJ sa Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 33 laban sa Everbilena Cosmetics Incorporated, isang kilalang cosmetics company, kasama ang mga responsable nitong mga corporate officer. Ayon kay Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang mga kaso ay may kaugnayan sa tax evasion o pag-iwas sa pagbabayad ng tamang buwis at kabiguang magsumite ng tama at wastong impormasyon sa kanilang mga tax return. Ang reklamong ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng BIR sa ilalim ng Run After Fake Transaction Program na layong tugisin ang mga negosyong gumagamit ng peking resibo o transaksyon upang makaiwas sa buwis. Kinatigan tayo ng Department of Justice sa reklamo nating tax evasion. Ngayon, kamakailan ay nag-file na sila sa korte ng kasong kriminal. Dagdag pa ni Lumagi, ang parusang posibleng kakaharapin ng mga may-ari at mga opisyalis ng nasabing kumpanya ay pagkakakulong ng hanggang 10 taon. Ipinahayag ng opisyal na tuloy-tuloy ang ginagawang paghahabol ng BIR laban sa mga gumagamit ng mga peking resibo. Patuloy din ang investigasyon ng mga nabanggit na ahensya upang mapanagot ang mga kumpanyang lumalabag sa batas ukol sa buwis. Kaya po yung aming tinayong Run After Fake Transactions ay patuloy na umuusad. Marami na pong nakasuhan at lahat po so far ng mga kasong isinampa namin sa Department of Justice ay kinatigan din po tayo. Kaugnay dito, pinaigting ng BIR ang kanilang data analytics habang sinisigurado na lahat ng taxpayers ay makapagsumite ng summary listing of sales and purchases. Samantala, may ilan pang paalala na ipinaabot ang ahensya sa lahat ng taxpayers. Dapat na-convert na ang lahat ng mga official receipts to invoice. Dapat last year pa yan. Kaya paalala din po natin sa mga taxpayers na dapat po invoice na ang ginagamit. Kasi nung January or February, nung ikot po tayo, ay may nakita pa rin naman tayo na hindi pa na-convert. So, kinakailangan ma-convert po yan. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon at operasyon ng BIR upang matiyak na ang lahat ng negosyo ay sumusunod sa tamang proseso ng pagbabayad ng buwis. Pinipilit nilang matugunan ang mga peking transaksyon at iwas buwis upang mapanatili ang integridad ng buwis sa bansa. Inaasahan ng BIR na magsisilbing babala ang kasong ito sa iba pang mga negosyo upang maiwasan ang anumang uri ng paglabag sa mga patakaran ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Criselyn Cataro, SMNI News.